ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, na ipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon. Mas worst pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede kang... Ito po pwede mo... Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Opo, balikan ko lang sir yung mga post po ninyo para sa kabatiran nating mga kababayan. Sorry, napahaba, boss. Okay lang sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo kumusta ang ating food security. Malinaw na po ang kakampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin sir, June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod dito na post. Same day, sir, langis, malaking issue. Ito sa bilihin. May plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na, last year pa. Opo. May plano na ba tayo? Sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung pinaka-awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin, dito na po ngayon yan matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayo mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang ngayon ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin marirealize. Alhamdulillah, ngayon, sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po, kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero, of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, makakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong... Alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation, ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito, na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112.
masasyak ka talaga. Anong nangyari? Parang, asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan. Pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon. Pero dapat tanggalin din muna yan. Suspindihin muna. Pero lahat po yan may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Ha? Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Dami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number 1 ako na humihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-muskito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas.